Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ay mag-aaral ng tungkol po kay Jesus. Ang title, Sino si Jesus? Gagamitin nating patunay ay yung poemen, ang Biblia ng mga pastor. Po, yan. Ang title, Sino si Jesus? Ayon po sa Biblia, marami ang paniwala nila tungkol kay Jesus. Tungkol kay Jesus, yung sinasabi ng mga tao. Ngayon, titignan natin sa Biblia kung sino itong mga taong ito na iba ang paniwala, iba rin na sa paniwala ng mga sumasampalataya. Halimbawa, nung araw na si Jesus ay nasa lupa, nandito, nagmi-ministeryo siya. Isang pagkakataon na tinanong niya ang kanyang mga apostol, yung grupo nila Pedro, at marami pang eksena tungkol kay Jesus na iba naman ang paniwala ng iba. Ano po? Yan ang ating bibigyan pansin. Sino si Jesus? Yan. Ngayon, gagamit tayo ng Biblia para sa ating ebidensya. Una natin babasahin yung nakatala dito sa Mateo. Pero bago tayo papalaw dyan, lalapit muna tayo sa isang panalangin sa Diyos upang siya pumatnubay sa bawat isa sa atin. Ano po? Siya papatnubay. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong ebanghelyo sa pagkakataon na ito. Nang gamit po namin kasulatan ay walang iba kundi itong poemen. Upang sa ganon kami po ay mabigyan ng kaliwanagan, ganon din ang mga nanonood ng bidyong ito, magkaroon din ng kaliwanagan kung sino ang iyong anak na Panginoong Yesus. Salamat po, patnubayan kami ng iyong Santong Espiritu. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Yan. Nung araw nangangaral si Jesus, tignan natin itong paniwala ng iba tungkol kay Jesus. Jesus ay Jesus. Sa Mateo 16:13, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Yan. Tinatanong ngayon ni Jesus kung sino siya ayon sa mga tao. Ang tinanong niya po, itong grupo nila Apostol Pedro. 14. Sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo, at sabi po naman ng iba, kayo si Elias, at may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Yan. Ang paniwala ng mga tao kay Jesus ay, sino raw pa si Jesus ayon sa kanyang tanong at sagot ng mga apostol? Sabi ng iba, ikaw si Juan nagbabautismo, ikaw si Elias, ikaw si Jeremias, o isa ka sa mga propeta. Yan ang paniwala ng tao tungkol kay Jesus sa kanyang panahon. Yun ay narinig ng mga apostol, kaya yun ang naisagot nila
kay Jesus nang magtanong siya, sino ako o anak ng tao sa mga tao? Ayon sa mga tao, sino ako? Sabi niya. Yun ang sagot nila. Ngayon, sunod na talata. Tinanong uli, yan. Nagtanong na uli si Jesus sa mga apostol. Tinanong nila uli si Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Yan. Ibig sabihin, yung sagot ng mga tao, hindi sinabi ni Jesus mali yan. O hindi sinabi ni Jesus tama yan. Pero, kung tama nga yung sagot nila, bakit kailangan magtanong pa si Jesus sa mga apostol? Halimbawa, pwede naman sabihin ni Jesus, tama sila. Propeta nga ako. Ako si Elias, ako si Jeremias, ako si Juan, nagbabautismo. Pero hindi. Hindi satisfied ang ating Panginoong Yesus. Kasi iba yung paniwala nila sa kanyang panahon na siya ay nagmimisteryo dito sa ibabaw ng lupa. Kaya nung magtanong siyang muli sa mga apostol, sa inyo naman, sino ako? Sabi niya. Ito po ang sagot ni, mabilis sumagot si San Pedro Kumbaga sa exam ayaw niya ng bagal-bagal. Ayaw niya ng bagal-bagal. Yan. Kaya sumagot siya ngayon si Apostol Pedro. Ito sagot niya sa verse 15 o 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yan. Itong si Pedro, hura-hurada sumagot siya. Pero iba ang sagot niya. Hindi gaya ng sagot ng mga tao o pagkakilala ng tao. Ikaw daw si Juan, nagbabautismo, si Jeremias, si Elias, o isa ka sa mga propeta. Iba ang sagot ni Pedro. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero ang kausap ni Pedro, harap-harapan, ay si Jesus. Hindi sinabi ni Pedro, Panginoon, ikaw naman si Jesus na anak ni Maria to siya. Hindi. Ibang kanyang salita, ikaw ang Kristo. Ngayon, tingnan naman natin yung si Lazaro, si Marta, yung tatlong magkapatid. Ganito naman na nakasulat sa 1:11. Yun tungkol sa binuhay si Lazaro sa libingan. Tingnan natin yung enkwentro sa pagitan ni Marta at ni Jesus. Doon sa Mateo 1:11. Nasabi rito, dito sa 11, sa 20. Nang mabalitaan ni Marta na dumating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria naman nahiwan sa bahay. 21. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Tinutukoy niya kapatid si Lazaro. 22. Subalit alam kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang ingin ninyo sa Kanya. 23. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta sa 24. Alam ko pong siya'y mabubuhay muli
sa huling araw. 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino man sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. 26. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin na hindi na mamamatay kailanman, naniniwala ka ba sa sinabi ko? Yan, tanong ngayon ni Jesus kay Marta. Sumagot po si Marta, heto sagot niya sa 27. Sumagot siya, opo, Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Anong paniwala ni Marta kay Jesus? Kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos. So ang paniwala ni Marta kay Jesus, si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. So yung salita ni Pedro kanina, anak ng Diyos na buhay, ikaw ang Kristo, anak ng Diyos na buhay, at itong si Marta, magkatulad ang sagot nila. Anak ng Diyos. Ano po? Tingnan naman natin yung babaeng Samaritana at saka yung kanyang kababayan na Samaritano. Sa panahon na iigib sana si Jesus ng tubig sa balon, sapagkat sila'y naglalakbay at yung kanyang mga halagad, sila Pedro, umalis sila para bumili ng pagkain at itong si Jesus po naman ay naiwan dun sa may balon. At nagkataon, dumarating po yung babaeng Samaritana na iigib ng tubig. Nagkaroon sila ng konting diskusyon o paliwanagan. Kasi po, yung mga Samaritana at saka mga Hudyo, si Jesus Hudyo, hindi sila dapat nagtatagpo. O, ibig sabihin, meron silang differences in between to. Sa chapter 4, ganito naman na nakasulat. Ano po? Chapter 4 ng 1. Ito. Sa verse 7, may isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makahinom? Yon. Ito yung tagpo. Tignan natin Sa verse 5, dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sikar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. 6. Dito matatagpuan ng balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon, alos katanghalian noon. Sa 7, ito na po may isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makahinom? Yan. Yung kasing Samaritana, meron pong pangigib na dala. Si Jesus wala siyang pangigib. Kaya ang tanong, pwede ba ako makainom? Siyempre, wala naman jeep noon, walang bus, walang kamelyo sila sinasakyan. Naglalakad lang talaga sila. Kaya napagod, naturalmente mapapagod at kailangan uminom. Dahil nasa katawan tao si Jesus that time, napagod. So, itong Samaritanang ito, nagkaroon sila ng konting paliwanagan. Anong sabi sa kanya ng Samaritana? Meron siya sinabi rito Ito. Sa 8, wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. 9, sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Yun.
So, pinaliwanag po nitong babaeng Samaritana, yung Hudyo at Samaritana, hindi dapat, sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikialubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritana. Yung Hudyo po, Hudyo. Yung Samaritana, hindi Hudyo. Kaya hindi sila pwedeng magsama, iba ang kanilang paniwala. Ano po? Kaya sabi niya, bakit ka nakikiano sa akin? Nakihingi ng tubig. Yan. So, hindi yun ang paksa natin. Punta na tayo. Sino si Jesus? Ito. Dito na tayo sa 19. Nang sila'y nagka-diskusyon tungkol sa life story nitong babae, sa kanyang buhay, pag-ahasawa, naka-5 asawa na siya. Ngayon, alam ni Jesus lahat yun. Lahat yung kanyang pag-ahasawa ng 5 beses na doon sa isang lahi lang na napangasawa ni Samaritana. Kapag namatay yung asawa, yung susunod na kapatid, kailangan magkaroon siya ng anak para sa kanilang lahi, yung lalaki. Kaya hanggang sa nagiging byuda siya. Kinuwento niya ngayon, ay sinabi niya, kasi may tanong siya, sige, sabihin mo, dalhin mo asawa mo rito. Ano, ganito na nakalagay eh. Ito sabi niya, ito, sa 16, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Yan. Sagot ni babae, wala akong asawa. Pero sa totoong buhay, yung lahi ng lalaki, naging asawa niya lahat yung magkakapatid na kagusto magkaroon siya ng anak sa kanya, sa lahi ni lalaki. Okay? Sinabi ng babae sa 19, ito na. Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Ayan. Tingnan mo, ang sabi nitong babae ni Samaritana, isa kang propeta. Kaya yung tanong ng mga ni Jesus kina Pedro, sino ako? Oh, anong sagot ng babae? Isa ka sa mga propeta. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Ayon. Ngayon, punta naman tayo sa verse 25. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas. Yan, iba ng tunog dito. Kasi meron nang nangyari sa pagitan nila doon sa 19 hanggang 24. Kaya nagpunta na po ako sa 25. No? 25. Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. So dito, iba ng salita ng babae. Kasi mayroon po silang diskusyon nangyari, ano? Yan. Ang kanyang pananaw, ikaw ang Kristo. Kita nyo po. Sa verse 26, akong kausap mo ngayon, ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Maliwanag pala na talagang si Jesus ang Kristo. Kasi sinabi ni Jesus, sa 25 sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Sa 26, akong kausap mo ngayon, ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. So maliwanag po, si Jesus sinabi niya sa babae na Samaritana, ako ang Kristo, ang Mesiyas. Ngayon, anong nangyari? Sunod na eksena. Ito. Sa 28, iniwan ng babae ang kanyang banga. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, ali kayo, tignan ninyo, ang tao nagsabi sa akin, ng lahat ng ginawa ko, siya na kaya ang Kristo. Tanong yon, siya na nga kaya ang Kristo.
Pero sinabi ng babae, lahat ng ginawa ko sa aking buhay, alam niya. Ang alin? Yung pagkakaroon niya ng asawa na kada mabiyuda siya, pinapakasalan yung kasunod na kapatid, na biyuda, pakakasalan yung isang kapatid na naman. Sa kagustuhan magkaroon ng anak, ang pamilya ng lalaki kay babae. No, yan. Alam lahat ni Jesus yon. Kinwento. Ayan. Kaya't lumabas ng bayan ng mga tao at nagpunta kay Jesus. Ayan, nagpunta sila kay Jesus, ano? So, anong nangyari? Sa verse 30 yun, ha? Dito, talon tayo sa 39. So, sa pagitan ng 30 hanggang 39, nagpaliwanag si Jesus tungkol sa kanya. Sa mga taong dumayo sa kanya sa balon. Mula sa bayan ng Samaritana, sila ay umalis. Pumunta kay Jesus doon sa balon ni Jacob. At doon nagpaliwanag si Jesus sa kanila. Ano po? Ngayon, sa 39, maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patutuho ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Yan. Yung lahat ng ginawa ni babae, ni Samaritana sa kanyang buhay, pag-aasawa, lahat yun alam ni Jesus. Kinwento niya sa mga kababayan niya na alam niya lahat, sabi niya. Okay, 40. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakahusap na tumigil muna si roon at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. Okay, 2 days. 41. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Ibig sabihin, sa 2 araw na natili si Jesus sa bayan ng Samaritano, siya ay nangaral. Ang ipinangangaral niya ay walang iba kundi ang sarili niya. Hindi siya nangaral ng reliyon. Hindi siya nangaral kung ano-ano. Ang ipinangangaral niya ngayon, ang sarili niya sa harap ng mga tao. Sa loob ng 2 araw. 41. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. O kita nyo? Hindi na yung babae. Si Jesus na napakinggan nila ng 2 araw at maraming naniwala. 42. Pagkatapos sinabi nila sa babae, eto na, inarap yung babae, naniniwala kami ngayon. Yung iba, naniniwala kami ngayon. Hanggat hindi nila naririnig si Jesus, hindi pa sila naniniwala sa babae, pero yung iba naniniwala na sa babae. Kasi sa verse 39, marami Samaritana sa bayang iyon na naniwala kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Pero dito, yung iba naman sabi nila, pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil narinig namin siya. Ano yung siya? Sunod, alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ano yung tagapagligtas? Mesiyas. Ano yung Mesiyas? Kristo. Kaya paksa natin, sino si Jesus? Kinuha natin yung mga talata sa Biblia para magkaroon tayo ng katibayan. Ano po? Yung si Pedro, kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Si Marta, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ito naman mga Samaritano. Sabi ng Samaritana, ikaw ang Kristo. Sabi ng mga tao ng bayan, ikaw ang
tagapagligtas. Ibig sabihin ng Kristo. Maliwanag, ano po, sino si Jesus? Siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan, sasabi nila. Alam na naming siya nga, siya nga, tiniyak nila. Yung pagpapaliwanag ni Jesus sa kanila ng 2 araw, natiyak na nila na itong kausap pala nilang si Jesus, ang anak ng Diyos, ay siya. Siya na nga, ang sabi nila, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. So maliwanag po, sino si Jesus? Ang tagapagligtas. Balikan lang natin yung eksena kay Pedro at kay Jesus. Nang siya magtanong, sino ako para sa inyo? Dito po na natin marireveal ang buong katotohanan. Ang Diyos naman po ngayon, kung ano ang kanyang turo at aral dito. Sa Mateo 16, ganito nakalagay. Yung tanong ni Jesus, ito, 15, tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. So maliwanag po, sino si Jesus? Ayon po sa Diyos, sa langit. Sino si Jesus? Ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang Diyos po nagsalita sa pamamagitan ni San Pedro. Yung salita ni Pedro, hindi salita ni Pedro yon. Kasi kung hindi siya sa kanya ang Diyos, malamang sasabihin ni Pedro, aba naman Panginoon, ikaw ang Jesus, ikaw ang anak ni Maria, anak ni Jose. Ito, nakaharap ka namin, nakakausap, nakakasama sa aming kakain tayo, iinom tayo. Kung hindi sumakanya ang Diyos, malamang kasi tao si Pedro. Pero dahil sumakanya ang Diyos, anong sagot ni Pedro? Sa tanong ni Jesus, sa inyo sino ako? Ang sagot ni Pedro sa pagmamadali niya, kasi baka mauna siya ng ibang apostol kaya antimano sumagot siya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero sinabi ni Jesus, yung sagot ni Pedro na yon, ang nagsabi pala sa pamamagitan niya ay ang aking Ama na nasa langit. Sabi ni Jesus, hindi pinahayag ito ng sino man tao sa iyo. Simon Pedro, anak ni Barjonas, ang aking Ama na nasa langit, ang nagpahayag nito sa iyo. So maliwanag po ang pahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Pedro. Sino ang Jesus? Ang sagot ng Diyos, anak ng Diyos na buhay. Maliwanag po, kaibigan. Walang labis, walang kulang. Ang sagot ng Marta, ang sagot ng Samaritano, ang sagot ng mga Samaritana. Ikaw, kaibigan, anong sagot mo? Sino si Jesus? Baka naman gumaya ka sa iba. O baka ikaw, isa ka sa mga miyembro nila na sinasabi nila? Hindi ka Diyos kailanman. Ikaw ay tao. Yan. Yung paniwala ng tao noon, hanggang ngayon sa panahon natin, mayroong ganyang paniwala. Yung kausap ni Jesus noon, nangangaral siya, ang sagot ng mga Hudyo, nagkukunwari kang Diyos. Nagkukunwari kang Diyos, pero totoo, tao ka. Yung mga reliyon ngayon, nagkukunwari kang Diyos. Tao ka, hindi ka Diyos kailanman. Yung mga ganyang paniwala, ang tawag po dyan, Antikristo. Bakit ko nasabing Antikristo? Hindi sila naniniwala kay Kristo, kay Jesus, na siya ang anak ng Diyos na buhay.
Kung anak siya ng Diyos na buhay, ang sabi mismo ng Diyos, lalabas. Si Jesus po ay Diyos sa pagiging anak ng kanyang ama na nasa langit. Pero kung ipipilit mo, kaibigan, na si Jesus ay tao kailanman hindi Diyos, lalabas ang kanyang ama sa langit ay tao rin magpakailanman. Malaking kasinungalingan yan, malaking pagkakamali mo yan, malaking kasinungalingan mo yan, malaking pandaraya sa iyo yan ni Satanas. Kaibigan, mahawa ka sa iyong sarili. Kung ganyan ang paniwala mo, hindi Diyos si Jesus kailanman kundi tao. Mahawa ka sa sarili mo. Bakit ko sinabing mahawa ka? Liis sa Biblia ang paniwala mo. Sino paniniwalaan ko? Ikaw na nagsasabing tao si Jesus, hindi Diyos? O si Panginoon Diyos mismo, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sino paniwalaan mo? Ang Diyos o yung reliyon mo? Yung founder ng reliyon mo na tao na patay na? Kaibigan, kaya tayo nagbabasa ng Biblia. Proof, katibayan na hindi tayo maluloko. Kung kayo ay naloko, wala akong magagawa doon. Kasi ayaw kayong pagbasahin ng Biblia ng inyong mga ministro. Bawal magbasa sa inyo. Anong dala ninyo? Imnaryo? Oh, imnaryo. Walang Biblia dala. Anong dala nyo? Magazine? Walang dalang Biblia. Kaibigan, panahon na ng pagbabago. Baguhin niyo po ang inyong paniwala. Pag hindi niyo po binago yan, kawawa po kayo. Kaya kung sinabing kawawa kayo, kasi kinakalaban ninyo ang Diyos at si Jesus mismo. Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan itinuro mo sa amin ngayon na sino si Jesus? Ikaw po mismo ang sumagot sa pamamagitan ni San Pedro na ang iyong anak na si Jesus ang Kristo, ang aming Mesiyas, ang aming tagapagligtas. Amen. Salamat po Panginoon Diyos. Amen and amen. Kaibigan, like, share na share. Kayo na sharean, mag-share din kayo. Kayong mga may Bibliang kagaya nito, lahat na sinabi ko, buksan nyo. Walang labis, walang kulang. Binasa ko lang po yan. Kung tumatalon man ako, sinisingit ko yung kwento para hindi na natin babasahin lahat. Ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito ang programang ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan ayon sa Poimen Bible. God bless us all po. Bye-bye!